What's up mga kapadyak? Welcome back again dito sa aking YouTube channel. So for today's video ay nandito tayo ngayon sa Naragsak Bike Shop para i-feature tong bagong MTB ni Beta na si Beta Rose Steel Keeper Edition. Ayan no, tatlong kulay yung available dito sa Naragsak Bike Shop mga kapadyak ha. Meron silang black white, black red at yung white tsaka blue. Kaya naman kung interested kayo dito kay Beta Rose Steel Keeper Edition ay available dito sa Naragsak Bike Shop. Mamaya alamin natin yung specs nitong si Beta no? At kung sulit ba talaga yung specs niya para sa presyo niya. At syempre sa video na to ay hindi mawawala yung pagtimbang natin dito kay Beta Rose Steel no? Titingnan natin mamaya kung gaano siya kabigat. Syempre yung presyo nito ay sasabihin ko rin sa inyo mamaya. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-turn on mo na ng notification bell para updated ka sa mga binabike check natin ng mga latest MTB na kagaya itong si Beta Rose Steel. So tara mga kapadyak, simulan natin to. Alright mga kapadyak, ito na yung bike check natin dito kay Beta Rose Steel Keeper Edition. Yung palang napili kong kulay na i-bike check ay itong si color red at black no? Mag-start na agad tayo din sa kanyang frame. Yung frame nito is ano siya, matte type na two-tone color combination no. Ayan no, kulay black dito. Tapos pagdating dito sa kanyang pinaka head tube ay kulay red. Ayan no. Tapos dito naman tayo sa pinaka down tube na. Dito natin makikita yung pinaka brand name niya na Beta. Ayan siya no. Tapos may parang rainbow effect siya sa kanyang stroke mga kapadyak ko. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang Beta. Tapos dito na natin makikita yung pinakalagayan ng kanyang bottle cage. Yung palang size ng ibabike check natin ngayon ay size 29er. Tapos yung frame size nito ay 16.5. Ayan, kitang-kita sa kanyang seat tube. Tapos dito na natin makikita yung pinaka logo ng Beta. Ayan. Sa kanyang pag-welding naman, smooth welding dito sa kanyang head tube. Pero pagdating dito sa kanyang seat tube at dito sa kanyang BB shell ay hindi pa smooth welding yan mga kapadyak ha. Ayan o. Kitang-kita pa natin yung bakas ng pag-welding niya dito sa kanyang BB shell at seat tube. Ayan siya no. Sa kanyang head tube, ayan, kitang-kita naka-tapered no. Malaki yung sa ilalim kaysa dun sa itaas. According kay Beta mga kapadyak, yung size ng head tube nito ay dito sa ibaba ay 55, sa itaas naman ay 42. Ayan siya no. Tapos sa harap ng kanyang head tube ay may nakalagay dito na logo ng Beta. Ayan siya, napakaganda no. Sa kanyang ICR naman, dito naman dumaan yan sa kanyang down tube, sa ilalim ng kanyang down tube. Ayan, kung makikita nyo no. Ayan, ito yung para sa kanyang RD. Ayan, yung hawak ko. Sa kabila naman is yung para sa kanyang hydraulic brakes. Yan siya. Tapos sa pinaka top tube naman niya, dito naman nakalagay yung Rose na model name. Tapos meron siyang Japanese text dito. Hindi ko lang maintindihan no. Comment kayo sa baba mga kapadyak kung alam nyo tong ibig sabihin nito. Tapos may nakalagay din dito na Supreme Perfection. Ayan siya mga kapadyak ha. Tapos may mga decals din na nakalagay dito. Tapos may nakalagay dito sa kanyang top tube, yung right side na kanyang top tube, may nakalagay dito na Keeper. Ayan siya, napakaganda talaga nitong kanyang frame. Ito naman tayo sa kanyang seat tube mga kapadyak ha. Yung seat tube nito ay, yung kanyang seat clamp ay alloy, naka quick release. Ayan, alloy, pati yung kanyang seat post, alloy. Beta na rin yung ginamit na brass sa kanya. Yung seat flap naman ay naka 31.6 yung diameter niya, no? Tapos yung kanyang seat post ay 27.2 naman yung diameter niya. Tapos naka 300mm yung haba niya. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang seat post ay naka setback siya. Ayan siya, no? Tapos yung kanyang saddle naman ay Beta na rin yung kanyang brand. Ayan siya mga kapadyak ha. Medyo mataba yung kanyang saddle, no? Tapos malambot. Ayan, Beta. Das may decals dito. Ayan siya no. Yung kanyang release dito ay bakal yan syempre. Kadalasan naman yan sa mga saddle no. Okay. Dito naman tayo sa kanyang pinaka drivetrain. Ito pala ay naka 1/11 speed. Ayan no. Tapos yung ginamit naman na RD sa kanya, ayan, kitang-kita L2AX 11 speed. Tapos yung kanyang pulley medyo oversize na rin to no. Yung cage niya dito ay bakal. Ayan siya. Tapos L2AX. Ayan, maganda klase na rin to no. Tapos yung ginamit naman na cogs sa kanya ay 11 speed. Yung pinakamaliit nito ay 11 teeth. Yung pinakamalaki naman niya ay
42 teeth siya mga padyak. 11 speed na, 11 to 42 teeth. Yung palang brand na ginamit sa kanyang cogs. Tignan natin siya. Ayan siya, Sugek. Ayan o, Sugek yung nakalagay sa kanyang cogs. Tapos yung chain naman na ginamit dito, YBN chain, pang 11 speed. May missing link na dito mga padyak ha. Ito yung kanyang missing link. Ayan siya no. Yung palang kanyang frame ay meron siya lagayan ng carrier. Ayan siya no. Kung makikita nyo yung dalawang butas na yan, lagayan niya ng carrier. Tapos yung kanyang hardy hanger o yung kanyang dropout ay replaceable na rin to no. Kaya kung mayupi man yung kanyang dropout ay pwede nyo itong mapalitan. Ayan siya. Tapos meron siyang butas dito oh. Ayan no, napakaganda nito no. Dito naman tayo sa kanyang chainstay. Dito na nakalagay yung pinaka wheel size niya na 29er. Tapos may nakalagay din dito na tail. May nakalagay din dito na parang nagsisilbing chain protector para sa kanyang frame no. Ayan o, kung mapapasin nyo yung plastic na yan. Sa kanyang seat stay naman, wala lang siya nakalagay na text dito no. Decals yung nakalagay sa kanya mga padyak. Meron siyang seat stay bridge, meron din siyang chain stay bridge. Tapos sa kanyang crankset naman na ginamit sa kanya, beta na rin yung kanyang brand no. Naka 1x na Halotech. Tapos yung kanyang crank arm ay alloy. Ayan siya, 170mm yung haba nito. Naka 104 BCD. Yung kanyang chain ring ay bakal 34 teeth. Naka narrow wide na rin to mga padyak. Tapos yung kanyang bottom bracket dito ay naka silvering na rin to, Halotech style. Ito pala ay naka 1x, pero pwede itong nabigyan ng FD mga padyak ha, dito. Dahil meron siyang stopper dito sa kanyang frame. Ayan, kung makikita nyo nakabilog ayan, meron siyang stopper no. Ayan. Ito naman yung kanyang shifting performance sa kanyang RD na L2AX. Tapos yung chain niya ay YBN chain pang 11 speed. Yung cogs naman niya 11 teeth to 42 teeth siya mga padyak, 11 speed. Tapos naka 1x naman dito. Ito yung kanyang shifting mga padyak ha. Ayan. Smooth shifting siya mga padyak. Responsive yung kanyang shifting no. Naka L2AX 11 to 42 teeth. Ayan. Smooth shifting naman siya mga padyak ha. Basta nakatulong lang ito na maayos. Ayan siya no. Okay. Sa kanyang wheelset naman mga padyak, ito yung kanyang wheelset no. Pang 29er din yan syempre. Tapos yung ginamit naman na rim sa kanya ay alloy, double wall. Tapos yung kanyang spokes, bakal. Ayan siya. Yung kanyang rims ay beta na rin yung kanyang brand. Ayan siya no. Tapos yung kanyang spokes naman ay bakal. Tapos yung bilang naman nito ay 32 pieces yung kanyang spokes. Ayan, 32 pieces yung mga yan mga padyak ha. Yung gulong naman na ginamit sa kanya, ayan, skin wall. Ayan, napakaganda nito mga padyak. Tapos yung brand na ginamit sa kanya ay Compass skin wall tire na may lapad na 29 by 2.10. Ayan siya mga padyak ha. May reflector pa na kasama dito sa kanyang spokes. Sa kanyang hubs naman na ginamit sa kanya, ayan, kulay red. Napakaganda na rin nitong kanyang hubs no. Tapos naka-alloy na yung kanyang hubs. Ayan, kitang-kita. Pang cassette type to mga padyak. Ito yung kanyang sound check ng kanyang hubs no. Ayan, yung kanyang sound check. Sa kanyang fork naman na ginamit sa kanya, syempre naka-rigid fork to no. Hybrid yung tawag na rin dito mga padyak. Kung mapapas nyo dito sa kanyang rigid fork, pang universal size no. Ayan, 29 na rin yung wheel size niya, pero malaki pa yung clearance niya dito. Ayan siya. Tapos yung kanyang hubs dito ay beta na rin yung kanyang brand. Tapos 32 pieces na spokes, bakal. Ayan. Tapos yung kanyang rims ay beta na rin yung kanyang brand, alloy, double wall. Yung kanyang rigid fork ay alloy din yan, syempre. Beta na rin yung kanyang brand. Tapos yung dropout naman ito ay naka quick release. Ayan siya. Sa kanyang brakes naman na ginamit sa kanya, ang brakes na ginamit sa kanya ay hydraulic brakes. Ang brand niya ay Logan. Maganda klase na rin ito mga padyak na hydraulic brakes. Tapos sinamahan pa to ng 160mm na rotors. Naka 6 balls na rin yung kanyang rotors no. Naka ball bearing. Siguro mga padyak naka ball bearing pa to no. O kaya naka seal bearing siya. Dito naman sa likod ay naka
Hydraulic brakes, ang brand niya ay Logan din. Naka post mount naman yung dito niya, no. Alright mga kapadyak, dito naman tayo sa kanyang cockpit setup, no. Yung kanyang handlebar, syempre alloy na rin yan. Tapos kung mapapansin nyo dito sa kanyang handlebar, medyo may pagka-rise siya, no. Ayan, beta na rin yung kanyang brand. Tapos Flair Series 31.8 yung clamping niya dito, no. Sa kanyang stem naman na ginamit sa kanya, beta na rin yung kanyang brand. Alloy din yan syempre. Yung haba nito ay 80mm. Tapos naka negative 17 yung kanyang stem. Sa ilalim naman ng kanyang stem ay may nakalagay dito na talong spacer. Tapos yung isa ay pa-volcano type. Beta na rin yung kanyang brand. Sa kanyang airset naman, beta na rin yung kanyang brand. Siguro naka-silvering pa to, no? Pero wala mang sama namang naka-silver na rin to mga padyak, ha. Dito naman tayo sa kanyang handle grips. Yung kanyang handle grips na ginamit sa kanya, ayan, rubber na handle grips. Tapos may bar end dito sa dulo. Tapos Logan na hydraulic brakes para to sa likod. Sa kanyang shifter naman, L2A9. Ayan siya. Yung kanyang shifter ay L2A9. Tapos sa kanyang brake lever naman, para naman to sa harap, no. Ayan siya. Yung kanyang rubber handle grips na may bar end dito. Alright mga padyak, titimbangin na natin tong si Beta Rose Tail Keeper Edition. Titignan natin ngayon kung gaano siya kabigat, no. Ayan, naka-rigid fork yan mga padyak. Siguro magaan lang to, no. Nakaset yan sa kilogram. In 3, 2, 1. Ayan, nakalutang yan mga padyak, ha. Ayan, kitang kita. At yung nakuha natin ay naglalaro sa 13 kg. Ayan, no, 13 kg yung timbang nitong si Beta Rose Tail Keeper Edition. At yan yung bike check natin dito kay Beta Rose Tail Keeper Edition. Anong masasabi nyo sa specs nito mga padyak at sa kanyang timbang na 13 kg? Sobrang gaano nun mga padyak, ha, dahil naka rigid fork to. Pero mas lalong gagaan yon kung mas a-upgrade nyo pa tong bike na to, no? At yung price po na nitong si Beta Rose Tail Keeper Edition dito sa Naragsak Bike Shop ay 14,900 mga padyak. Dito yan sa Naragsak Bike Shop, no? Ilalagay ko na lang yung kanilang FBP sa description box below at yung kanilang contact number. Sa presyong 14,900 mga padyak ay may previous na yon pag pumunta kayo dito. Pero pwede na naman silang mag-ship mga padyak kung medyo malayo kayo, no? Kaya kung nagustuhan mo yung video to, huwag mong kalimutan bigyan ng like at mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. At i-turn on mo na ang notification bell para updated ka sa mga binabike check natin na mga latest MTB na kagaya itong si Beta Rose Tail Keeper Edition. So hanggang dito lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe mga kapadyak.